Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina, kumusta kaya dyan sa mga barangay? Siyempre, alam nyo naman, hindi lang yung mga pasahero ang binabantayan ng ating mga pulis, kundi pati yung mga komunidad pa rin. Yung sitwasyon sa iba't ibang komunidad sa pag-iikot ng PNP, ma'am. Yes, Ma'am. Masaya po tayong mai-report na naging mapayapa at maayos naman po sa pangkalahatan Mhm. nationwide ang naging paggunita po ng UNDAS ngayong taon dahil wala naman po tayong naitala na major incident na maaaring maka-disrupt po ng paggunita po ng UNDAS po. Bagamat may mga naitala po tayo, yung sunog po sa may Bagbag Cemetery at Mm-mm. ilan pong mga minor incidents, but all those naman po ay hindi naman po naka-apekto overall sa sitwasyon po ng ating bansa. Ay, very good. Kung ganun, generally peaceful. Sabi nyo nga, kapag ganitong may malakihang mga pangyayari sa ating bansa, ano po? Yes po, ma'am. Yes po. Generally peaceful po nationwide. At nagpapasalamat po tayo sa kooperasyon na rin po ng ating mga kababayan dahil sila rin po mismo ay talagang naging alerto at naging vigilant sa pagbabantay ng kanilang seguridad. At we also would like to commend, ma'am, yung participation din po at tulong ng ating mga force multipliers. Malaki po Mhm. yung naging tulong nila sa kanilang security forces po. Alright. Hanggang kailan po ba mananatili ang heightened alert ng PNP? Mananatili po yung heightened alert status po ng PNP hanggang hating gabi po bukas. Oh, so hanggang bukas pa naman pala. Ano po? So ngayon, nakadeploy pa rin sila sa mga terminal ng bus, paliparan, sa labas, sa seaports, ganyan. Ano po, pantalan? Yes po, ma'am, naka-deploy pa rin po yung ating mga pulis sa mga terminal ngayon. Nandun po, medyo nire-focus po natin yung ating deployment ngayon. Bagamat may ilan-ilan pa rin pong nagpupunta sa mga sementeryo at piniling hindi makipagsabayan. Kaya minintain pa rin po natin yung ating mga police assistance desk sa ilang mga major na mga sementeryo. But yung nagdagdag po tayo ng mga tauhan sa mga major thoroughfares doon sa Mhm. mga terminal, sa pantalan at mga airport, siyempre doon sa ibang mga pasyalan, sa mga malls Yan, at yan. linggo po ngayon, siyempre yung ating mga places Family of Day. worship ay pinuntahan din po natin at nag-deploy po tayo ng mga papasyalan para siyempre gusto rin pong i-avail ng ating mga pamilya yung mahabang bakasyon. Kaya nandun po yung concentration po ng ating deployment sa ngayon. Right. At saka na-observe ko yan, Ma'am Jenny, ano po, yung pagka nalakad ako, nag-iikot, nagro-roving, at kapag ka nagsisimba, marami akong nakikita na mga tauhan ng pambansang pulisya sa LRT, sa MRT, sa mga mall, mayroon silang help desk din dyan sa mga yan, kahit saang mall pa yan. At sa kalsada mismo, may nakita pa nga ako, Ma'am Jenny, mga nakamotor ba? Nakamotor, nagro-roving, parang tandem-tandem in pair sila. Yes, ma'am. Diyan sa mga major cities po natin, meron po tayo mga motorcycle cups na nag-iikot at doon naman po sa mga malalayong lugar po ay meron po tayo mga bicycle cups po Mm. para doon sa mga masisikip na mga daan ay yung mga motorsiklong maliliit at Mm. mga bisikleta po yung ginagamit natin. At syempre doon sa ating mga magagandang pasyalan, ma'am, nandun po yung ating mga tourist cups po to make sure po na nababantayan po at least yung kanilang police presence ay na-maintain din po natin. Right, very good. Opo. Dako ako dito sa ating Bantay Bagyo. General Jean, ano po? Anong assistance po ba ang ibinibigay ng pambansang pulisya dito sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan natin sa mga nasalanta ng bagyo? Ah, Tama po, mama, kahit tayo po ay nakatutok po sa UNDAS ay hindi rin po natin na napabayaan yung ating pagtulog dito nga po sa mga nasalanta, lalo-lalo na po doon sa mga severely affected po ng typhoon na Christine and Leon. At may naka-deploy pa rin po tayo dyan. In fact, yung mga inaugment po nating mga police, particularly sa Region 5, ay nandoon pa rin hanggang sa ngayon at nag-render po ng assistance sa mga relief operation. At magtutuloy-tuloy po yan, ma'am, yung bagamat ang ating Armed Forces of the Philippines po ang talagang lead agency sa mga retrieval and relief operation. Pero yung Mm-mm. PNP po ay talagang nandyan since bago pa po manalasa itong mga bagyo ay nandyan na po yung ating mga pulis po. And I'm sure, ma'am, mayroon din kayo mga nakadeploy na pulis sa mga evacuation center?
Tama po ma'am, kasama po sa deployment po natin yung paglalagay po ng mga pulis po natin sa mga evacuation center dahil nga po nung even bago po manalan tayo mga bagyo ay may mga preemptive evacuation center na po. Kaya doon po sa datos natin na mahigit 200 plus pa po na mga occupied evacuation centers ay may mga pulis pa po tayo doon, including yung ating mga women police para maalalayan din naman po yung mga bata at mga kababaihan na hanggang ngayon po ay nasa mga evacuation centers po. Ayun. Parang mayroon ako nakita ma'am sa social media, kung hindi ako nagkakamali, nung nagdaang bagyong Christine, may lumabas na nagkaroon ng looting incident dyan sa Cebu. Yun po ba ay officially na-report sa pulisya at so far ba mayroon ba kayo na monitor na ganyan mga incident ngayon? I-verify ko po, Ma'am Tuesday, kung confirm po yung inyong nakuhang report po na looting. Ito po talaga yung iniiwasan natin dahil alam po natin kapag sa mga evacuation center ay talagang halos walang privacy dyan, makadagdikit-dikit. Kaya iniiwasan talaga natin na magkaroon. Kaya round the clock ang ginagawa nating pagbabantay dyan. Kaya sana po ay hindi po totoo yan. But just the same po, kukonfirmahin ko po yan, Ma'am Tuesday, kung talagang na-report po sa police yung sinasabing looting po dyan. Pero may mga na-report po tayo, hindi mismo sa evacuation center ay if I may recall, meron nga pong mga nag-report na yung isang tindahan ay pinasok po at confirm po yun ma'am na nagkaroon nga po talaga ng looting doon nung mag-report po yung may-ari na pagpasok po niya ay nawala po yung kanyang mga paninda po doon. So ano po ang ginagawa ng PNP para maiwasan na maulit yan ganyang insidente ma'am? Pagka ganito pong may mga bagyo at mga kalamidad po ay kasama po yan ma'am sa binabantayan po natin, pero masyado pong naging malawak po yung affectation po ng Typhoon Christine particularly, tapos tumaas pa po talaga yung mga baha. So talagang ang unang naging concentration po talaga ng mga kapulisan natin ay yung pagsagip sa mga kababayan po natin. Alam natin na mahigit 100 po yung naging casualty po nitong Typhoon Christine at may mga injuries pa po, may mga nag-landslide, may mga baha, nag-clearing operation. But just the same, hanggat maaari. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nagpadala po tayo ng augmentation team sa Bicol to at least assist yung ating mga security forces, yung ating mga LGUs to maintain peace and order habang abala po tayo sa pagsasagawa po ng search, rescue, and retrieval operations po. Alright. Speaking of, sabi nyo nga, hindi naman lahat din ay ligtas dito sa kalamidad. Sabi ko nga din kanina sa Philippine Coast Guard, ma'am, hindi naman lahat tayo, kahit kayo ang nasa front lines, libre o hindi nabibiktima ng kalamidad. Walang pinipili ang kalamidad. Kumusta naman po ba sa hanay ng pambansang pulisya? I understand, parang last time, may nababanggit kayo na marami ding mga pulis tayo yung kasama sa mga nabiktima nitong bagyo. Tama po ma'am, hindi po talaga exempted at nakaligtas yung mga pulis natin sa bagsig po ng bagyo at mahigit 3,198 na uniform personnel at 191 na non-uniform personnel ng PNP po ang naapektuhan. Ang karamihan po dyan ay nasa Region 5. Pero ganun pa man, sabi nga ng ating Chief PNP, si General Romel Barbil, ay talagang kahit yung mga sariling pamilya talaga ang naapektuhan, ay yung mga pulis natin ay nagtuloy po sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Bagamat ang ating PNP ay nag-utos na mabigyan kahit paano ng financial assistance yung mga pulis natin at pati doon sa mga bahay nilang nasira ay nai-report sa PNP at ginagawan po ng aksyon at tulong ng PNP po yan. Kahit paano ay hindi naman aalalahanin ng mga pulis natin na habang sila ay tumutupad ng tungkulin ay may kumakalinga rin naman po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayun. Kasi kawawa din naman. Kayo din yung nangunguna sa pagliligtas, sa pagbabantay, pero mayroon din pala sa puwersa ninyo sila mismo biktima. So tulong-tulong tayong lahat. Ano po? Tama po ma'am, at nagpapasalamat din po tayo sa ating mga magagandang loob sa ating mga LGUs na kahit paano ay naalalayan din yung mga pamilya din ng mga pulis. But sabi nga ng ating Chief PNP nung umpisa pa lamang ay to make sure na maalalayan din yung mga pamilya ng ating mga kapulisan. At maliban nga doon ma'am, pati yung mga
PNP stations ay nabaha din, may mga nasira din, pati ma'am yung mga mobility assets, yung mga Naku. patrol cars natin at mga iba pang mga mobility asset ay naapektuhan din po at nai-report na rin po yan sa PNP at yan naman po ay pagsisikapan ng PNP na magawa po para hindi po kahit paano ay hindi makaapekto sa delivery ng public safety services po ng PNP. Ngayon. So yung mga istasyon ng pulis ninyo, sabi nyo nabaha, wala naman yung talagang nawasak. Wala namang ganoon. Wala naman po ma'am, Ay, ang salamat. report po nung nakaraang Lunes po ay may mga binaha, may mga nasira na mga pinto, may mga na bintana, but other than that wala naman pong major na damages. Mga apang kung di po ako nagkakamali, mga around 4 million po yung nai-report na estimated na amount of damages po. Pero ang utos po ng ating GPNP ay mabigyan na priority yung pag-aayos po ng mga nasirang mga station, lalong-lalo na ma'am yung mga mobility assets para kahit paano ay hindi makaapekto po sa serbisyo po ng mga concerned na stations po. Tsaka yun ang higit na kailangan ngayon ng mga pulis natin, yung sasakyan siyempre kapag mayroong nilalakad na operasyon, mga nagro-roving sila, kailangan talaga yung mga sasakyan na yan. Tama po ma'am, tama po. Kaya ipapriority po ng PNP yung pagsasaayos po ng mga ito. Alright. With that, Brigadier General Fajardo, ma'am, sa susunod po ulit, wag po kayo madadala. Ano po? Yes ma'am, Tuesday at as always po, basta available po ay it's always a pleasure po na mag-report po sa inyong station po. Salamat po. Good morning po, Ma'am Jean.